Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating channel na Table of Inspiration, kung saan ang bawat pinto ay nagdadala ng aral, pag-asa at inspirasyon para sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayong araw, hatid namin ang isang natatanging kwento. Pero bago ang lahat, dito muna tayo sa ating disclaimer. Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay pawang nagkataon lamang. Layunin itong magbigay inspirasyon at gabay sa lahat ng nakikinig. Ang lihim ng milyonaryang lula na nagkunyaring baliw. Isang kwentong puno ng aral, lungkot, saya at pagtuklas kung ano ang tunay na halaga ng pamilya, pagsisikap at pagmamahal. Sa unang kabanata, dito tayo sa kwento ni Lola. Sa isang maliit na baryo, araw-araw ay makikita ang isang matandang babae na kapustura ng simpleng duster, may bitbit na bilao at naglalako ng kakanin. Siya ay si Lola Nati, 75 taong gulang, balo, ngunit masigla pa rin. Bili na kayo ng puto, kutsinta, suman, mainit-init pa, masigla niyang sigaw sa umaga. Nakasanayan na siya ng lahat. Para sa mga taga-baryo, si Lola ay isang simpleng tendera lang ng kakanin. Ngunit, ang hindi nila alam, si Lola Nati ay isang milyonarya. Sa kabila ng kanyang yaman, lupa, negosyo at ipon, pinili niyang magkunwari bilang isang mahirap na matanda. Si Lola ay mayroon siyang 2 anak na babae, Marites at Ligaya ang pangalan. Si Marites ay may asawang si Arturo at isang anak na lalaki na si Junjun. Si Ligaya naman ay may asawang si Cardo at anak na babae, si Mela. Ngunit parehong may kakaibang ugali ang 2 anak. Si Marites mahilig gumastos pero hindi marunong mag-ipon. Si Ligaya ayaw magtrabaho at umaasa lang sa iba. Araw-araw sila'y umaasa kay Lola Nati. "Ma, padala naman kayo. Wala na kaming budget," reklamo ni Marites. "Ma, baka pwede dagdagan nyo ang bigay. Ang dami ko kasing gustong bilhin," dagdag ni Ligaya. Sa kabila ng kanilang edad at pamilya, wala silang sariling diskarte. Umaasa sila sa pensyon na iniwan ng kanilang yumaong ama at sa kaunting pera na nakukuha kay Lola. Isang gabi, habang mag-isa si Lola Nati sa kanyang kwarto, napaluha siya. "Bakit ganito ang mga anak ko? 2 silang babae, may pamilya na, pero umaasa pa rin sa akin. Ano ang mangyayari kapag wala na ako?" Sa kanyang puso, nais niyang turuan sila ng leksyon. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo. Si Lola Nati daw parang nawawala na sa sarili, parang nababaliw na, bulong ng mga kapitbahay. At ito nga ang plano ni Lola. Nagkunwari siyang may sakit sa pag-iisip. "Ma, bakit parang wala na kayong gana?" tanong ng apo niyang si Junjun. Ngumiti lang si Lola. "Wala ako, pagod lang si Lola." Kalaunan, nagpanggap siyang kailangang dalhin sa ospital, ngunit sa totoo, siya'y umaalis at tumuloy sa kanyang malaking mansyon sa Maynila. Sa mansyon, kumpleto si Lola. May mga katiwala, may driver, may mga tauhan sa kanyang negosyo. "Lando," sabi ni Lola sa kanyang katiwala, "siguraduhin mong walang makakaalam na narito ako. Sa isip ng lahat, ako'y nasa ospital at nagpapagamot." "Ayos po, Lola," sagot ni Lando. At doon patuloy niyang pinatakbo ang kanyang export business, isang negosyong nagdadala ng milyon-milyong kita buwan-buwan. Samantala, ang kanyang mga anak ay mas lalo pang nagpakasasa. "Ligaya, dumating na ba ang pensyon?" tanong ng asawa niya. "Oo, pero parang lumiit. Baka ginastos ni Mama sa sarili niya," sagot ni Ligaya. "Ma, bakit po kulang ang pera ngayon? Hindi niyo na ba kami mahal?" reklamo ni Marites sa tawag. Ngunit hindi sila kailanman nag-abala na dalawin si Lola. Habang abala sa pagiging tamad ang kanilang mga ina, ang mga
bata namang sina Junjun at Mila ay nagsisimula ng madamay. "Nanay, wala po akong sapatos sa school," reklamo ni Junjun. "Anak, pasensya ka na, hintayin mo na lang si Lola." "Nanay, wala na tayong baon bukas," wika ni Mila. "Wala eh, kapag nagpadala ang lola mo ay may pambili tayo." Ang mga bata na dapat ay inaalagaan at binibigyan ng inspirasyon ay natututong umasa na lang. Samantala, si Lola ay palihim na tumutulong sa mga orphanage. Isang araw, dumalaw siya sa tahanan ng mga ulila. "Lola Nati, salamat po sa pagkain at regalo," sigaw ng mga bata. Ngumiti siya at nagsabi, "Mga anak, tandaan ninyo, kahit mahirap ang buhay, basta nagsusumikap, may magandang kapalaran." Sa mga batang iyon, naramdaman niya ang tunay na pamilya. Habang lumilipas ang panahon, nagpasya si Lola. "Lando, oras na. Lahat ng ari-arian ko, lahat ng negosyo ko, ipapamana ko sa mga orphanage at tahanan ng matatanda. Hindi sa mga anak ko. Ayokong masanay sila sa tamad at pagiging walang malasakit." "Opo, Lola. Ako ang bahala," sagot ni Lando. Ngunit dumating ang panahon na si Lola ay nagkasakit ng malubha. Habang nakahiga sa ospital, kasama ang ilang batang ulila na nag-aalaga sa kanya, siya'y ngumiti. "Salamat mga apo sa puso, kayang tunay kong pamilya." Ngunit walang dumating ni isa man sa kanyang mga tunay na anak. Bago siya pumanaw, iniwan niya ang isang sulat. "Mga anak, kung nababasa ninyo ito, ako'y wala na. Sa kabila ng lahat, hindi ninyo ako naalala. Masaya kayo sa pensyon ng ama nyo at sa akin, ngunit ako'y hindi nyo nadalaw. Hindi nyo alam, ako ay isang milyonarya, ngunit lahat ng ari-arian at yaman ko, ipinamana ko sa mga orphanage at sa mga matatandang nangangailangan. Hindi ko ito iniwan sa inyo dahil nais kong matuto kayo. Ang buhay ay hindi nakukuha sa pagiging tamad o sa pag-asa sa iba, kundi sa sariling pagsusumikap. Paalam mga anak, naway sa huling pagkakataon ay matauhan kayo." Nang binasa nito ni Marites at Ligaya ang sulat, napaiyak sila. "Bakit hindi natin siya dinalaw?" iyak ni Marites. "Huli na ang lahat. Bakit hindi ko siya minahal ng higit?" dagdag ni Ligaya. Ngunit wala na silang magagawa. Ang lahat ng yaman ay napunta na sa mga ulila at matatanda. Napilitang magtrabaho ang dalawang anak. Doon nila naranasan ang hirap ng pagtitinda, ang gutom at ang pawis na dati hindi nila pinapansin. Samantalang sa mga orphanage, nagsimula ang bagong pag-asa. Naitayo ang mga paaralan, nagkaroon ng scholarship ang mga bata at maraming matatanda ang natutulungan. Si Lola Nati, kahit wala na siya, ay naiwan ang kanyang pangalan bilang isang huwaran ng sipag, pagmamahal at malasakit. At dito nagtatapos ang ating mahabang kwento, ang lihim ng milyonaryang Lola na nakunwaring baliw. Isang paalala sa atin, isang paalala sa lahat, huwag umasa sa iba. Magsikap para sa sarili. At higit sa lahat, mahalin ang ating mga magulang habang sila'y nabubuhay pa. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang ating channel na Table of Inspiration para sa mas marami pang kwentong puno ng aral at inspirasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating kwento at hanggang sa muli, Table of Inspiration.